Ang pangalan ko ay Maria Santos. 30 taon na ako. At sa loob ng 8 taon, naniniwala ang pamilya ko na halos hindi ako makaraos. Pagkatapos, 3 araw bago ang kasal ng kapatid kong babae, tumawag ang nanay ko at inalok ako ng 500 piso para huwag umattend. Mas mabuti kung hindi ka pupunta, sabi niya. Napaka-polished ng pamilya niya. Hindi namin kailangan ng sino mang magtatanong ng nakakahiya tungkol sa trabaho mo. Tinitigan ko ang acquisition agreement na bukas sa laptop ko. Sa unang pahina ay ang pangalan ng kumpanyang ginugol ng investment team ko ng 4 na buwan sa pakikipag-usap para bilhin. Ang kumpanya ng nobyo. Patuloy ang usal ng nanay ko. Sabi niya, masyadong nagsikap ang kapatid ko para makapangasawa sa ganoong uri ng pamilya at hindi niya kailangan ng kapatid niyang nahihirapan na dumating sa lumang kotse o gawing uncomfortably ang lahat. Pagkatapos ay may sinabi siya na halos pinatawa ako. Kunin mo na ang 500 piso. Bumili ka ng maganda para sa sarili mo. Bigyan mo lang ng 1 araw ang kapatid mo kung saan hindi niya kailangang ipaliwanag ka. Sa loob ng 8 taon, pinabayaan ko silang maniwala sa halos lahat ng gusto nila. Akala nila ang modestong apartment ko ay kabiguan. Ang lumang sedan ko ay nangangahulugang wala akong pera at ang consulting work na binabanggit ko ay halos hindi sapat sa bayarin. Ang hindi nila alam ay ako ang nagtatag ng Beacon Tech. Hindi nila alam na ito ay naging isa sa pinaka-agresibong private technology group sa Metro Manila at kalapit na lalawigan. At tiyak na hindi nila alam na sa Lunes ng umaga ay magpapasya ako kung daan-daang milyong piso ang mapapalit kamay para sa kumpanya ng pamilyang itinuturing nilang masyadong polished para sa akin. Iisipin ko, sabi ko sa nanay ko, pero alam ko nang pupunta ako. Ang tanging tanong ay kung ano ang mangyayari kapag may nakakilala sa akin sa kasal na iyon. Bago ko sabihin kung ano ang nangyari nang malaman ng nobyo kung sino talaga ako at bakit ang perpektong kasal ng kapatid ko ay biglang naging pinaka-uncomfortable na silid sa buong Metro Manila. Sabihin mo kung anong oras na sayo ngayon at saan ka nanonood. Gusto kong makita kung gaano kalayo ang abot ng kwentong ito. Hindi ko itinago ang tagumpay ko dahil nahihiya ako. Nagsimula ako dahil noong unang beses na nalaman ng pamilya ko na maganda ang kinabukasan ko, tinrato nila ang bank account ko na parang group project. 8 taon ang nakalipas, ang Beacon ay 4 na engineer, 2 folding table, 1 inuupahang opisina sa itaas ng printing shop, at sapat na pera para mabuhay ng 6 na buwan. Kakasara ko lang ng unang seryosong kontrata nang nagkamali akong banggitin ang numero sa hapunan. Sa loob ng 2 linggo, may kamag-anak na nangailangan ng tulong sa pagbili ng kotse. May isa pang gusto akong magpondo ng business idea at iminungkahi ng nanay ko na ako ang magbayad ng bakasyon ng pamilya dahil ako ang independent. Tumawa ang ate ko nang tumanggi ako. Relax, Maria. Hindi ka naman gumagawa ng Microsoft. Ang pangungusap na iyon ang nagturo sa akin ng isang bagay. Hindi nila gustong maunawaan ang ginagawa ko. Gusto nilang ang tagumpay ko ay magkasya sa papel na itinalaga na nila sa akin. Kaya tumigil ako sa pagpapaliwanag. Nang mag-raise ng funding ang Beacon, sinabi kong steady ang trabaho. Nang magbukas kami ng isa pang opisina, sinabi kong nagsi-consult ako. Nang yumaman ako sa papel, pinanatili ko ang lumang kotse at umupa ng komportable pero ordinaryong apartment. Sa huli, sila na ang kumpletong kwento. Ang ate ko ang naging successful na anak. Ako ang naging Maria, ang kakaibang nakababatang kapatid na hindi kailanman nakaayos ang buhay. Sa una, kapaki-pakinabang ang setup. Walang humihingi ng investment o sumasabit sa career ko. Pero kapag nagpasya ang mga tao na mas mababa ka sa kanila, nagsisimula silang magsabi ng mga bagay na hindi nila sasabihin kung alam nilang may kapangyarihan ka. Sa Pasko, sinabihan ako ng nanay ko na huwag pag-usapan ng pera sa harap ng ate ko dahil iba ang stage ng buhay nila ng mga kaibigan niya. Minsan tinanong ako ng ate kung naisip ko bang kumuha ng totoong corporate job. Halos sinabi ko sa kanya na mahigit 1,200 tao ang empleyado ng Beacon. Sa halip, ngumiti ako. Pagkatapos ay nakilala niya si Martin Reyes,
Si Martin ay Senior Executive sa Reyes Systems, isang family-controlled enterprise software company na itinatag ng ama niya. Sa sandaling nalaman ng nanay ko kung sino ang pamilya niya, ang relasyon ng ate ko ay naging koronasyon. Bawat hapunan ay naging edukasyon, koneksyon, career, at pera ng pamilya ni Martin. Mismong hiniling sa akin ng nanay ko na huwag banggitin ang apartment ko sa harap nila dahil ayaw niyang isipin ng pamilya Reyes na may problema kami sa pera. Naging katawa-tawa ang irony 6 na buwan bago ang kasal nang makilala ng corporate development team ng Beacon ang Reyes Systems bilang acquisition target. Malakas ang software at loyal ang customers ng Reyes, pero mahina ang management processes, lumana ang infrastructure at naghahanap ng liquidity ang shareholders. Kayang i-integrate ng Beacon ang technology ng Reyes at makabuluhang palawakin ang isa sa pinaka-profitabling division namin. Hindi ko pinili ang kumpanya dahil kay Martin. Sa totoo lang, halos tinanggihan ko ang oportunidad dahil sa kanya. Pagkatapos ay pinaalalahanan ako ng General Counsel na ang personal na discomfort ay hindi dahilan para umatras sa matibay na acquisition. Kaya umatras ako sa ilang early negotiations habang ang bankers at attorneys namin ay nagtatrabaho sa pamamagitan ng Beacon-owned acquisition entity. Alam ng mga executive ng Reyes na may strategic buyer na nakikipag-usap pero kakaunti lang ang nakakaalam kung sino ang ultimate controller. Tila hindi kasama si Martin. Samantala, sinasabi niya sa mga tao na ang sale ay magpapayaman sa pamilya niya at magpapalaki sa career niya. Ni siya o ang ate ko ay hindi naisip na ang babaeng itinuturing nilang masyadong nakakahiya para sa kasal ang may final approval sa transaction. Nang gabing sumunod sa tawag ng nanay ko, pumili ako ng simpleng navy na damit na pag-aari ko na. Hindi ako interesado sa diamante o pagdating sa chauffeured car. Iyon ay nangangahulugang tinatanggap ko ang definition nila ng tagumpay. Pagkatapos ay nagprint ako ng isang dokumento at inilagay sa loob ng black leather folder. Isang governance memorandum na nagsasaad ng mga executive na intensyon ng Beacon na panatilihin pagkatapos ng acquisition. Wala ang pangalan ni Martin doon. Kung ang pamilya mo ay gumagalang lang sa status, naisip ko kung ano ang mangyayari kapag ang taong kanilang hinumiliate ang kontrolado ang status na sinasamba nila. Nang umaga ng kasal, nagpadala ang nanay ko ng 3 mensahe bago mag-alas 8. Ang una ay, "Please huwag mong gawing mahirap ito." Ang pangalawa ay notification ng 500 piso. Ang pangatlo ay mas masama. Sumasang-ayon ang kapatid mo na ito ang pinakamabuti. Tinitigan ko ang screen ng ilang segundo, pagkatapos ay ibinalik ang pera nang walang paliwanag. Wala nang dapat pagdebatehan. Nagbihis ako. Kinuha ang black leather folder mula sa desk at nagmaneho papunta sa estate. Ang lumang silver sedan ko ay halos katawa-tawa sa tabi ng mga imported na kotse na nakaahanay sa circular drive, pero hindi ako nababahala. Ang nababahala sa akin ay ang seating display sa loob ng entrance hall. Sinuri ko minsan, pagkatapos ulit, wala ang pangalan ko. Hindi mali-mali ang assignment. Hindi inilipat sa ibang mesa. Tinanggal ng buo. Isang coordinator ang lumapit na may maingat ng ngiti na ginagamit ng mga tao kapag naramdaman ng gulo, pero hindi pa naiintindihan. "Matutulungan ba kitang hanapin ang mesa mo?" Ako, ang kapatid ng bride. Sinuri niya ang tablet, pagkatapos ulit. "Pasensya na, hindi ko makita." "Ayos lang," sabi ko. Inasahan ko iyon. Ang awa sa mukha niya ay tumagal ng kalahating segundo, pero nakita ko. Napansin ako ng nanay ko mula sa kabilang dulo ng hall at nagsimulang maglakad ng mabilis, ngumingiti sa mga bisita habang bumulong sa ngipin nang makarating sa akin. "Ano ang ginagawa mo rito?" "Pagdalo sa kasal ng kapatid ko. Hiniling kong huwag. Inalok mo ako ng pera para huwag." Nagdart ang mata niya sa malapit na mag-asawa. "Ibaba mo ang boses mo." Nandoon na, hindi siya galit dahil nasaktan niya ako. Takot siya na may mahalagang tao na makarinig kung paano niya ako tinrato. Lumitaw ang ate ko nang wala pang 1 minuto, napapaligiran ng bridesmaids sa matching robes. Sa sandaling makita niya ako, nawala ang ngiti niya. Hindi dahil nagulat siya sa kapatid niya, dahil problema ako na hindi sumunod sa utos.
Maria, akala ko ipinaliwanag na ni Mama ang lahat. Oo, bakit ka nandito? Dahil kapatid kita. Humigpit ang panga niya. Hindi ito ang araw para gumawa ng statement. Ang paglalakad sa pinto ay statement na ngayon. Alam mo ang ibig kong sabihin. Pagkatapos ay sinabi niya ang pangungusap na pumatay sa anumang natitirang duda kung bakit nila ako gustong mawala. Inimbitahan ng pamilya ni Martin ang mga investor, board members, executives, mga taong talagang mahalaga sa kumpanya. Hindi ko kayang gastusin ang kasal ko sa pagpapaliwanag kung bakit hindi kailanman naayos ng kapatid ko ang buhay niya. Sandali akong hindi sumagot dahil sa likod niya, mga 20 talampakan ng layo, nakatayo si Richard Vail, isa sa outside directors ng Reyes na nag-a-advise sa Beacon transaction. Nakausap niya ako sa 2 confidential strategy calls. Agad niya akong nakilala. Tumataas ang kilay niya. Binigyan ko siya ng pinakamaliit na shake ng ulo. Hindi ngayon, naintindihan niya at lumiko. Sinundan ng ate ko ang tingin ko pero wala siyang ideya kung sino ang tinitingnan ko. Maria, tumingin ako sa kanya. Ano ba talaga ang sinabi mo kay Martin tungkol sa akin? Ang totoo na, huminga siya ng walang pasensya. Na nag-o-occasional technology consulting ka, na minsan masikip ang pera, at ayaw mong pag-usapan, at iyon ang nakakahiya sa iyo. Nag-atubili siya ng sapat upang gawing mas masama ang sagot. Ngayon, oo, pumasok ang nanay ko sa pagitan namin. Pakiusap umalis ka na bago mapansin ng sinuman. Halos tumawa ako dahil may ilan nang nakapansin at kahit isa sa kanila ang eksaktong nakakaalam kung sino ako. Maaari kong tapusin ang buong charade doon mismo. Maaari kong sabihin ang Beacon Tech, pangalanan ang transaction, o buksan ang folder. Sa halip, ngumiti ako. Fine. Hindi ako makikialam sa seremonya. May relief sa mukha nila dahil akala nila aalis ako. Lumakad ako lampas sa kanila. Hinawakan ng nanay ko ang braso ko. Saan ka pupunta? Uupo? Wala ka sa seating chart? Napansin ko. Bago siya makapagsabi pa, lumitaw si Richard sa tabi namin. Maria Santos. Ang boses niya ay sapat na para maakit ang atensyon ng 2 grupo. Lumingon ako at kinamayan siya. Richard, ngumiti siya. Mabuti na nakita ka ulit. Ang team mo ang nagpabasyo sa lahat sa amin. Sana productive. Tumawa siya. Sasabihin ng Lunes. Nagbago ang ekspresyon ng ate ko. Kilala ninyo ang isa't isa? Tapat na nagulat si Richard. Hindi mo pa nakilala si Maria sa profesional? Pinasok ko bago niya matapos. Richard, kasal niya ngayon. Pwedeng maghintay ang business. Agad niyang naintindihan. Siyempre, pag-usapan natin mamaya. Habang lumalayo siya, tinitigan siya ng ate ko. Bakit kilala ka ng Hale Board Advisor? Sa unang pagkakataon sa buong umaga, nakita ko ang uncertainty na pumalit sa contempt. Binigyan ko siya ng maliit na ngiti. Dapat mong tapusin ang paghahanda. Pagkatapos ay pumasok ako sa seremonya. Sa likod ko, bumulong ang nanay ko ng pangalan ko. Sa pagkakataong ito hindi babala, parang takot. Maganda ang seremonya mismo at wala akong intensyon na sirain ito. Hindi ako tumayo sa vows, tumutol, nakagambala, o ginawang theatrical confession ang kasal ng kapatid ko. Anuman ang naging si Sofia, kapatid ko pa rin siya. At may panahon nang nagbahagi kami ng kwarto, nagpalit ng damit, at gising na nagbulungan tungkol sa buhay na inakala naming magkakaroon. Hindi kailangan ng paghihiganti na sirain ang seremonya mismo. Minsan ang pinakamaingay na tao sa silid ang may pinakakaunting kapangyarihan. Minsan, ang pinakatahimik na tao ang alam na kung ano ang mawawala sa lahat. Naupo ako sa likuran at pinabayaan ang seremonya. Ngumiti si Sofia kay Martin. Tila totoo ang saya ni Martin. Sa loob ng 20 minuto, halos naniwala ako na maaari na lang akong umalis pagkatapos at hayaan ang Lunes na mag-asikaso sa iba. Binago iyon ng reception. Nakita ako ni Martin sa cocktails at lumapit ng may madaling ngiti. Maria, tama? Ako nga, natutuwa akong dumating ka. Sinabi ni Sofia na nagtatrabaho ka rin sa tech. Around tech? Halos ngumiti ako. Something like that. Anong area? Enterprise platforms, infrastructure acquisitions kapag kinakailangan.
Ang huling salita ang nagpa-flicker sa ekspresyon niya. Acquisitions minsan. Binuksan niya ang bibig para magtanong pa, pero tinawag siya ng ama niya para batiin ang isang mas matandang mag-asawa. Pinagmasdan ko siyang umalis at naisip kung paano ang isang lalaking ang kumpanya ay under diligence ng mga buwan ay makatayo 6 na talampakan mula sa founder ng buyer nang hindi alam. Pagkatapos ng hapunan, umilaw ang malaking presentation screen sa likod ng head table. Inasahan ko ang childhood photos, speeches, marahil nakakahiya na kwento mula sa kolehiyo. Sa halip, tumayo ang ama ni Martin at nagbigay ng polished toast tungkol sa 2 pamilyang papasok sa extraordinary new chapter. Pinuri niya ang kasal ng ilang minuto pagkatapos ay maayos na lumipat sa Reyes Systems. Dahil confidential pa ang deal, hindi niya pinangalanan ang beacon. Pero sino mang konektado sa business ay naiintindihan eksakto ang ibig niyang sabihin. Nagsalita siya tungkol sa major strategic transaction na malapit nang matapos. Bagong capital, bagong growth, mas malakas na market reach, at hinaharap na magbibigay pugay sa legacy ng Reyes. Ilang executives ang pumalakpak. Pagkatapos ay itinaas niya ang baso tungo kay Martin. At partikular na ipinagmamalaki ko na ang anak ko ang tutulong na pangunahan ang Reyes sa susunod na era. Ang pangungusap na iyon ang ganap na inalis ang atensyon ko sa champagne sa harap ko. Ayon sa integration plan ng Beacon, hindi si Martin ang papangunahan ang Reyes sa susunod na era. Competent siya, personable at malinaw na ambitious. Pero ang diligence team namin ay nagtaas ng maraming concern tungkol sa executive judgment. Nalampasan niya ang procurement procedures, nangako ng features nang walang engineering approval, pinilit ang commercial teams tungo sa weak margin deals, at paulit-ulit na tinrato ang internal controls bilang obstacles sa halip na safeguards. Wala sa mga iyon ang kriminal. Wala sa mga iyon ang naging villain sa kanya. Pero sapat iyon upang ilagay ng rekomendasyon ng Beacon siya sa 6-month transition role na walang permanent executive authority. Tila may nagsabi sa pamilya Reyes ng iba. Kinuha ni Martin ang mikropono, relaxed at confident. Nagpasalamat sa ama, nagpasalamat kay Sofia. Pagkatapos ay nagsimulang magsalita tungkol sa acquisition na parang settled na ang outcome. Sinabi niyang ang buyer ay nagpakita ng strong interest sa pagpapanatili ng identity ng Reyes. Mali iyon. Plano ng Beacon na phase out ang brand sa loob ng 18 buwan. Sinabi niyang karamihan sa senior leadership ay mananatiling hindi magbabago. Mali rin. Ilang posisyon ang nakaschedule para sa consolidation. Pagkatapos ay ngumiti at sinabi, inaasahan kong mas maraming oras ang gugugulin ko sa kanilang senior leadership pagkatapos ng closing. Sa kabilang dulo ng silid, direktang tumingin sa akin si Richard Vail. Hinawakan ko ang tingin niya. Ngayon pareho naming naiintindihan ang parehong bagay. May tao sa loob ng Reyes na nagbebenta sa pamilya ng optimistic version ng deal, alinman para protektahan ang morale o mapanatili ang status. Ang board vote sa Lunes ang magpapasya kung tatanggapin ng sellers ang integration conditions ng Beacon. Gayunpaman, nagsasalita si Martin na parang naipromise na ang future title niya. Lumapit ang nanay ko sa mesa ko pagkatapos ng toast. Malinaw na nasisiyahan sa lahat ng narinig. Sumandal siya sa akin. Nakikita mo ba ang ibig kong sabihin? Ang mga taong ito ay gumagalaw sa seryosong circles. Pakiusap huwag kang magsimulang magsalita tungkol sa maliit mong consulting projects ngayong gabi. Tinitigan ko siya ng ilang segundo. Alam mo ba kung aling kumpanya ang bumibili sa Reyes? Hindi. Confidential. Alam mo ba kung ano ang mangyayari kay Martin pagkatapos ng sale? Nagsimulang mag-frown siya. Siya ang papamahala sa major division. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Si Sofia. At sino ang nagsabi kay Sofia? Si Martin, syempre. Tumingin ako sa nobyo. Nakatayo siya sa ilalim ng screen na nagdiriwang ng hinaharap na hindi kailanman inaprubahan ng Beacon. Hindi naintindihan ng nanay ko ang katahimikan ko at pinalambot ang boses sa pinaka-insultong paraan.
Alam kong mahirap manood habang umaabante ang kapatid mo, habang ikaw ay naghahanap pa ng landas. Iyon ang sandaling naging malinaw ang lahat. Hindi lang inisip ng pamilya ko na hindi ako successful. Kailangan nila akong manatiling hindi successful dahil pinapatatag nito ang kwentong sinabi nila tungkol sa kanilang sarili sa loob ng mga taon. Si Sofia ang polished na anak na pumili ng maayos. Ako ang hindi kailanman nakaayos ang buhay. Naaawa sa akin ang nanay ko habang ipinagmamalaki si Sofia. Kung sasabihin ko sa kanila ang totoo ng private, ire-rewrite nila ang history sa loob ng minuto. Sasabihin nilang palagi nilang alam na talented ako. Tatanungin nila kung bakit ako nagsinungaling. Maaring magkunwaring nasaktan pa sila na inalis ko sila. Nagpasya akong hindi ko sila bibigyan ng pagkakataong iyon. Hindi ko i-announce kung sino ako. Hindi ako gagawa ng speech. Hahayaan kong may tao mula sa mundong iginagalang nila ang magsabi para sa akin. Wala pang 10 minuto, nag-excuse ang ama ni Martin mula sa grupo ng executives, direktang tumingin sa mesa ko at nagsimulang maglakad papunta sa akin, Maria Santos. Dahan-dahang sinabi ng ama ni Martin ang pangalan ko na parang inilalagay ang huling piraso sa puzzle. Tumayo ako. Nakausap namin siya ng 2 beses sa video conference sa late-stage negotiations, pero hindi kami kailanman nagkita ng face-to-face. Matatag niya akong kinamayan. Wala akong ideya na ikaw ang kapatid ni Sofia. Tila wala ring karamihan dito. Nagbago ang ekspresyon niya na parang hindi siya sigurado kung nagbibiro ako. Bago siya makapagtanong kung ano ang ibig kong sabihin, lumitaw si Sofia sa tabi namin. "Nandyan ka na," sabi niya nang masaya sa kanya. Pagkatapos ay tumingin sa akin. Sana hindi ka naka-corner siya ni Maria sa work talk. Lumingon siya sa kanya. Cornered ako? Agad na sumali ang nanay ko. Marahil naramdaman na mahalaga ang usapan. May nerbyosong maliit na tawa. Enthusiast si Maria sa technology. May freelance consulting siya. Katahimikan. Tumingin ang ama ni Martin sa akin, pagkatapos sa nanay ko, pagkatapos ulit sa akin. Freelance consulting? Ngumiti si Sofia na parang nililinaw ang malinaw. Oo, nag-clear ng lalamunan siya. Naiintindihan ko. Napakalinaw ng discomfort niya kaya napansin na rin ng nanay ko. Pagkatapos ay sinabi niya, si Maria ang nagtatag ng Beacon Tech. Huminto si Sofia sa paggalaw. Kumurap ng 2 beses ang nanay ko. Walang nagsalita. Ipinagpatuloy niya, tila inaakala na naiintindihan na nila ang kahalagahan. Siya ang founder at controlling shareholder ng Beacon. May isang maikli, walang hiningang tawa si Sofia. Ano? Wala akong sinabi? Lalong naging uncomfortable ang ama ni Martin. Si Maria ang nangunguna sa grupo na bumibili sa Reyes. Ang pangungusap ay mas malayo ang abot kaysa sa anumang sigaw. Lumingon ang isang lalaki sa susunod na mesa. Huminto ang usapan ng 2 executives. Tinitigan ako ng nanay ko na parang nagbago ang hugis ng silid. Pagkatapos ay lumapit si Martin. Ano ang nangyayari? Tumingin ang ama niya sa akin. Sinundan ni Martin ang tingin at pinagmasdan ko ang recognition na dumating piraso-piraso. Enterprise platforms, acquisitions. Si Richard na bumabati sa akin. Lunes, ang confidential signature sa ilang dokumento. Ikaw si M. Santos? Dahan-dahan niyang tinanong. Oo, ang Beacon. Ako ang nagtatag. Ibinalaban ng kaunti ang champagne glass niya pagkatapos ulit. Tinitigan ako ni Sofia. Hindi iyon may saysay. Aling parte? Nakatira ka sa inuupahang apartment. Oo. Nagmamaneho ka ng kakilakilabot na silver car. Gumagana. Sinabi mo sa amin na nagki-consult ka? Oo. Para sa sarili kong kumpanya bukod sa iba. Sa wakas ay nahanap ng nanay ko ang boses. Nagsinungaling ka sa amin. Nandoon na. Eksakto gaya ng naipredict ko. Hindi congratulations, hindi pride, hindi man lang curiosity, accusation. Huminto ako sa pagbibigay sa inyo ng financial details, sabi ko. Kayo ang lumikha ng iba para sa 8 taon. Para sa 8 napakapayapang taon. Ilang tao sa malapit ang nagkunwaring hindi nakikinig. Walang kumbinsido. Agad na lumipat ang focus ni Martin mula sa family revelation papunta sa transaction. Kailan mo nalaman? Nalaman ang ano? Nakonektado sa akin ang Reyes. Pag-aari ng pamilya mo ang Reyes.
Nagtatrabaho ka doon. Walang lihim ang alinman sa mga iyon. Alam mo ang ibig kong sabihin. Alam ko bago ang unang indication of interest namin. Nanikit ang mata niya at hinabol mo pa rin ang deal. Natugunan ng kumpanya ang criteria namin. Pumasok si Sofia sa pagitan namin. Sandali, binibili mo ang kumpanya niya? Mas mataas ang boses niya kaysa sa intensyon. Huminto ang isa pang cluster ng usapan. Halos mapagmasdan ko ang realization na gumagalaw palabas sa ballroom. Ang kapatid na tinanggal nila sa seating chart dahil hindi sapat ang polished para sa pamilya ng nobyo, ang kontrolado ang buyer na nakikipag-usap para bilhin ang kumpanya ng pamilyang iyon. Hinawakan ng nanay ko ang braso ko. Plano mo ito. Maingat kong inalis ang kamay niya. Plano ang ano? Ang humiliation na ito. Tumawag ka sa akin 3 araw ang nakalipas. Nagsimula ang acquisition process namin 4 na buwan ang nakalipas. Namula ang mukha ni Sofia. Kaya ito ay paghihiganti. Dumating ka rito para gawing tanga ako. Hindi. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil hindi mo tinanong kung sino ako. Sinabi mo sa akin kung sino ako. Binuksan niya ang bibig pero walang lumabas. Pinasok ni Martin. Ano ang mangyayari sa Lunes? Agad na sinabi ng ama niya. Martin, hindi ito ang oras. Pero hindi siya pinansin ni Martin. Ang board vote. Ano ang mangyayari sa Lunes? Kalahati ng mga malapit na mesa ay nakikinig na. Maaari kong tinamasa ang sandali. Maaari kong pinagmamakaawa siya. Maaari kong tinakot na umatras sa acquisition para lang panoorin ang silid na gumuho. Pero ang beacon ay hindi personal na armas ko. At daan-daang empleyado ang umaasa sa akin na kumilos ng propesyonal. Kung tatanggapin ng board ninyo ang final integration terms, intention kong irekomenda ang approval, sabi ko. Bahagyang lumuwag ang balikat niya. Pagkatapos ay idinagdag ko, pero tila may confusion tungkol sa mga terms na iyon. Ganap na nanigas ang ama niya. Anong confusion? Tanong ni Martin. Sinabi mo sa silid na ito na mananatili ka sa senior leadership. Humigpit ang panga niya. Iyon ang sinabi sa akin. Sino? Sumulong ang ama niya. Dapat private ang usapang ito. Nalapit na si Richard Vale. Direktang tumingin siya sa ama ni Martin. Sinabihan ko ang compensation committee na huwag i-represent ang retention decisions bilang final. Lumingon si Sofia kay Martin. Ano ang ibig sabihin niyan? Walang sapat na mabilis na sumagot, kaya ako. Ibig sabihin, ang current integration plan ng Beacon ay hindi kasama si Martin sa permanent executive leadership. Nagbago ang mukha ni Sofia na parang gumalaw ang sahig sa ilalim niya. Tinitigan ni Martin si Richard pagkatapos ang ama niya. At sa unang pagkakataon mula nang dumating ako, hindi na siya mukhang pinaka-secure na lalaki sa silid. At ang pinakamasama ay hindi pa ang title niya ang pinakamalaking problemang malapit ng matuklasan ng Beacon. Lumingon si Sofia kay Martin. Sinabi mong ikaw ang papamahala sa division. Sinabi kong iyon ang plano. Sinabi mong guaranteed, Sofia. Hindi ngayon. Ang parirala ay halos kapareho ng sinabi niya sa akin kanina. Hindi ngayon. Hindi kung saan makaririnig ang mahahalagang tao. Tumingin ang nanay ko sa ama ni Martin. Siguro may pagkakamali. Mahinahon sumagot si Richard. Wala. Tumingin si Martin sa akin. Tinanggal mo ba ako dahil pinakasalan ko ang kapatid mo? Hindi. Inaasahan mong paniniwalaan ko na wala itong kinalaman sa pamilya mo? Basahin ang performance review mo. Binuksan ko ang black folder at inalis ang governance memorandum. 6 na linggo ang nakalipas ginawa ng Integration Committee ng Beacon ang preliminary retention recommendations. 3 independent executives ang nagsuri at sadyang umatras ako sa unang rekomendasyon dahil sa koneksyon ko kay Martin. Kinumpirma ito ni Richard. Tinitigan ni Martin ang pangalan niya sa ilalim ng transition roles. 6 na buwan, walang permanent executive authority, walang guaranteed division presidency, walang board seat. Binasa ni Sofia sa balikat niya. Bakit? Dahil hindi binibili ng Beacon ang Reyes para mapanatili ang titles, sabi ko. Binibili namin ang technology, contracts, engineering, talent at customer relationships.
Hiwalay na sinusuri ang leadership. Humigpit ang mukha ni Martin. Ano ba talaga ang mali sa leadership ko? Iyon ay nabibilang sa meeting sa Lunes, hindi sa reception ng kasal mo. Pagkatapos ay sinabi ni Richard, may isa pang issue. Agad na naging uncomfortable ang ama ni Martin. Anong issue? Tanong ko. Kahapon, nakatanggap ang diligence ng kopya ng ilang customer side letters na hindi kasama sa original data room. Agad na lumipat ang atensyon ko mula sa family drama papunta sa business. Anong klase? Pricing guarantees at renewal concessions. Pumasok ang ama ni Martin. Naghahanda kami ng paliwanag. Kailan? Lunes. Lunes ang boto namin. Alam ko. Tumingin ako kay Richard. Nakakaapekto ba ang mga letter na iyon sa recognized revenue? Potensyal, sumigaw si Martin na bawat kumpanya ay nakikipag-negotiate ng commercial arrangements. Direktang tumingin ako sa kanya. Alam mo ba ang mga iyon? Masyado siyang nag-atubili. Iginiit ng ama niya na dapat private ang usapan. In-announce mo ang transaction sa wedding toast mo. Pinaalalahanan ko siya. Pampublikong inilarawan mo ang leadership plans na hindi kailanman inaprubahan ng Beacon. At ngayon ay natututo akong dumating ang material documents nang wala pang isang business day bago ang final vote namin. Lumipat kami sa library kasama si Martin, ang ama niya, si Richard, ang outside counsel ng Beacon, at ako. Gusto sanang sumunod si Sofia pero sinabihan siya ni Martin na maghintay sa labas. Tumanggi siya sa una. 6 na buwan mong sinasabi sa akin na babaguhin ng sale na ito ang buhay natin. Ngayon sinasabi ng kapatid ko na maaaring wala ka ng trabahong ipinangako. Sa huli ay hiniling ni Martin na umalis siya at ang tingin na ibinigay niya sa kanya ay walang kinalaman sa isinuot niya sa altar. Sa loob, lumala ang mga bagay. Ang side letters ay hindi necessarily misconduct pero binago nila ang economics. Ilang major customers ang pinangakuan ng favorable renewal caps na maaaring bawasan ang future revenue at baguhin ang valuation ng Beacon. 2 sa mga iyon ang nilagdaan ni Martin. Tinitigan ko ang pirma niya. Alam mo na umiiral ang mga ito. Kinakailangan para ma-close ang deals. Bakit hindi sila na-upload sa panahon ng diligence? Ang finance ang humawak sa data room. Nilagdaan mo ang mga iyon at nakibahagi sa management presentations nang hindi itinaas. Sinabi ng ama niya na maaaring maresolba ang bagay. Marahil, pero hindi sa current timetable. Isinara ko ang folder, na postpone ang boto sa Lunes. Tinitigan ako ng ama ni Martin. Maaaring maantala ang lahat ng mga linggo. Kung gayon ay tumatagal ng mga linggo. Nanganganib mo ang transaction. Ang missing disclosures ang nanganganib sa transaction. Pinukol ni Martin ang palad sa mesa. Ito ay dahil kay Sofia. Hinawakan ko ang tingin niya. Kung ito ay dahil kay Sofia, pinatay ko sana ang deal noong araw na pinagbawalan niya ako sa kasal mo. Sa halip, gumugol ang team ko ng 4 na buwan sa pagsubok na bilhin ang kumpanya mo sa premium. Hinati ko ang personal relationship ko mula sa responsibilidad ko. Dapat mong gawin din yon sa sales targets mo. Iyon ang unang sandali na talagang mukhang natalo siya. Nang bumalik kami sa ballroom, huminto ang musika at halos alam na ng lahat na may mali. Nakatayo si Sofia sa tabi ng nanay ko. Tahimik na sinabi ng ama ni Martin na antala ang transaction. Lumingon sa akin ang nanay ko. Ano ang ginawa mo? Tiningnan ko siya. Eksakto ang sinabi mo sa lahat na hindi ko magagawa. Ang trabaho ko, hindi na nakabawi ang reception. Sa huli ay nagsimula ulit ang banda. Umiikot ang inumin at sinubukan ng photographer na mag-organisa ng isa pang round ng litrato. Pero may executives na bumulungan sa sulok. May board members na nagsuri ng phone at tumigil si Sofia sa pagngiti. Sinundan ako ng nanay ko sa hallway. Maria, tumigil ka. Lumingon ako. Ang unang tanong niya ay, magkano ang net worth mo? Sa lahat ng maaari niyang itanong, iyon ang mahalaga. Tumawa ako. Hindi ko sasagutin iyon. Pinabayaan mo kaming maniwala na nahihirapan ka. Nasisiyahan ka sa paniniwalang nahihirapan ako. Nagprotesta siya, pero pinutol ko. Inalok mo ako ng 500 piso
para mawala sa kasal ng kapatid ko dahil inisip mong huhusgahan ka ng mayayamang strangers dahil may anak kang hindi sapat ang successful. Pinoprotektahan ko si Sofia mula sa ano? Sa kotse ko. Ibinalaban niya ang boses. Mahalaga ang appearances. Oo, sabi ko. Natutunan ko iyon ngayong gabi. Iginiit niya na maiiwasan sana ang lahat kung sinabi ko lang sa kanila. Sa isang paraan ang ugali mo ay responsibilidad ko dahil hindi ko binigyan ng impormasyong hindi mo nakuha. Ako ang nanay mo. Iyon ay may karapatan sa basic respect. Hindi iyon may karapatan sa balance sheet ko. Lumitaw si Sofia at humiling na makausap ako ng mag-isa. Nang umalis ang nanay namin, tinitigan niya ako. Sasabihin mo ba sa akin bago mo bilhin ang kumpanya? Hindi. Hindi mo ba naisip na apektado ang kasal ko? Pinakasalan mo ba si Martin dahil mahal mo siya o dahil inisip mong malapit na siyang maging major executive? Humigpit ang mukha niya. Nakakadiri iyon. Kung gayon, hindi dapat baguhin ang acquisition ng kasal mo. Lumingon siya. Ginawa mo akong tanga, sabi niya. Dumating ako sa kasal mo. Ginawa mo ang iba. Alam mong maaaring makilala ako ni Richard. Oo, gusto mo ito. Isinaalang-alang kong tanggihan, pagkatapos ay pinili ang totoo. Bahagi sa akin ang gusto mong malaman sa harap ng lahat. Bakit? Dahil kung private ay may paraan kang ma-minimize. Sasabihin mong swerte ako. Sasisihin ako ni Mama sa pagtatago at may lilipat ulit ng finish line. Ginugol ko ang buhay ko sa panonood sa pamilyang ito na muling tumutukoy sa tagumpay tuwing papalapit ako. Gusto ko ng isang sandaling walang makakapag-rewrite. Cruel ang tawag ni Sofia. Ang pagbabawal sa kapatid mo sa kasal mo dahil nakakahiya ang inakala mong kita ay cruel. Ano ang mangyayari kay Martin? Tanong niya. Ang parehong bagay na mangyayari kung hindi ako kapatid mo. Magpapatuloy ang review namin. Kung makakaligtas ang acquisition sa diligence, marahil makakakuha siya ng transition role. Depende sa integration committee ang permanent leadership. At kung mabigo ang deal, mananatili ang Reyes sa mga may-ari o hahanap ng ibang buyer. Pinag-aralan niya ako, talaga bang mahihiwalay mo ito sa amin? Kailangan. 1,200 empleyado ng Beacon ang hindi umiiral para maayos ko ang argumento ng pamilya. Mas masakit iyon kaysa sa anuman dahil inilantad nito ang pagkakaiba ng atensyon at responsibilidad. Nang tanungin niya kung bakit ako nagkunwaring mahirap, itinama ko siya. Hindi eksaktong nagkunwari ako ng kahirapan. Huminto ako sa pagwawasto sa inyo. Nagsimulang mag-frown siya. Ang apartment. Gusto ko. Ang kotse ay bayad na at reliable. Ang damit. Hindi ako interesado sa labels. Beacon. Hindi ka kailanman nagtanong tungkol sa trabaho ko ng higit sa 30 segundo. Pagkatapos ay nagtanong siya, ano ngayon? Mga tao nang nakalipas, tatanggapin ko sana ang mabilis na paumanhin at yayakapin siya dahil gusto ko ng harmony. Hindi na. Ngayon bumalik ka sa asawa mo at uuwi ako. Iyon lang para sa gabi. Madalas na gusto ng mga taong nasaktan ka ng instant forgiveness dahil uncomfortable ang consequences. Sapat na ang mga taon na dinadala ko ang discomfort ng iba. Nang Lunes ng umaga, hindi bumoto ang board ng Beacon sa Hale acquisition. Sa loob ng 3 linggo, sinuri ng teams namin ang major customer contracts. Mas masama ang mga numero kaysa sa orihinal na representasyon ng Reyes, bagaman hindi disaster. Binawasan ng Beacon ang valuation ng humigit kumulang 14% at humiling ng mas malakas na proteksyon. Maaaring tanggihan ng shareholders ng Reyes ang bagong offer o tumanggap ng mas kaunting pera. Tinanggap nila. Nawala ng ama ni Martin ng milyones kumpara sa orihinal na transaction. Hindi dahil pinarusahan ko siya, kundi dahil may presyo ang incomplete disclosure. Nakatanggap si Martin ng 6-month transition contract. Hindi siya naging division president at hindi nakatanggap ng board seat. 4 na buwan ang nakalipas, umalis siya sa Beacon papunta sa isa pang software company. Nanatiling kasal si Sofia sa kanya. Tila nang mawala ang fantasy na maging corporate royalty, kailangan nilang alamin kung talagang gusto nila ang isa't isa. Mas mabagal ang pagbabago ng relasyon ko kay Sofia.
Tumawag siya ng ilang beses sa unang buwan. Sumagot ako ng 2 beses, hindi dahil gusto ko ng permanent revenge, kundi dahil hindi na automatic ang access sa akin. 6 na linggo ang nakalipas, sa wakas ay humingi siya ng paumanhin ng walang dahilan. Inamin niyang gusto niyang may nakababatang kapatid na maaari niyang maramdaman na superior. Mas mahalaga iyon kaysa sa luha. Hindi ko siya agad pinatawad. Sinabi ko sa kanya na maaari kaming mag-rebuild kung tumugma ang aksyon niya sa salita. Dahan-dahan, tumugma. Iba ang nanay ko. Sa loob ng mga buwan, sinubukan niyang gawing family prestige ang tagumpay ko. Sinasabi sa mga kamag-anak na palagi niyang alam na gagawa si Maria ng extraordinary. Sa charity dinner, ipinakilala niya ako bilang technology genius namin. Itinama ko siya sa harap ng babaeng kausap niya. Hiniling sa akin ng nanay ko na huwag umattend sa kasal ng kapatid ko dahil inisip niyang hindi ako successful. Hindi na niya ako ipinakilala ng ganoon ulit. Halos 1 taon ang nakalipas, sa wakas ay namatay ang lumang silver sedan ko. Pinalitan ko ito ng practical electric SUV. Nakita ito ng nanay ko at ngumiti. Sa wakas, may bagay na mukhang successful. Ibinigay ko sa kanya ang susi sandali. Pagkatapos ay sinabi, mas mura ito kaysa sa kotse na binili ko para sa Chief Operating Officer namin. Nawala ang ngiti niya. Kinuha ko ulit ang susi. May mga taong hindi kailanman ganap na nagbabago. Natututo ka lang kung gaano karaming access ang karapat-dapat sa kanila. Gumugol ako ng 8 taon sa paniniwalang pinoprotektahan ako ng secrecy mula sa pamilya ko. Hindi. Ang boundaries ang gumawa. Hindi ako nanalo dahil nahiya ang kapatid ko sa harap ng 200 bisita. Hindi ako nanalo dahil natuklasan ng nanay ko na ang anak na kinaawaan niya ay may mas maraming pera kaysa sa lahat sa mesa niya. At hindi ako nanalo dahil nalaman ng pamilya ni Martin na ako ang kontrolado ang kumpanyang bumibili sa kanila. Nanalo ako nang sa wakas nilang naintindihan na walang impluwensya ang approval nila sa buhay na itinayo ko. Akala nila nagtatago ako dahil mahina ako. Sa totoo lang, gumugol ako ng 8 taon sa pag-aaral kung paano mabuhay ng walang permiso nila. At nang sa wakas nilang naintindihan iyon, 500 piso ang tila napakaliit na presyo na inalok nila sa akin para mawala. Salamat sa panonood at pagsuporta sa channel namin. Ang lahat sa kwentong ito ay fictional at nilikha lamang para sa entertainment, edukasyon at pagninilay. Inaasahan naming paalalahanan kayo na kapag paulit-ulit kang binigo ng isang tao, ang pag-asa mo ang maaaring maging bagay na nagpapanatili sa iyo sa bitag. Minsan nagsisimula ang healing kapag tumigil ka sa paghihintay sa bersyon nila na hindi kailanman tunay na dumating.